Pero, ang punto dito, para maging vlogger, hindi mo naman kailangan maging journalist. Para para magpaksa tungkol sa politikal, hindi mo naman kailangan maging talagang lehitimong political analyst. Kumbaga, para ho sa atin, yung Mark Ramos is kumakatawan lang po, no, kagaya ninyo na netizen. Tapos, ang pagkakaiba lang ho natin, mga boss Chipamo, sir, kayo po diyan sa comment section nyo, isinusulat yung mga nararamdaman ninyo. Ako naman, meron lang akong platform na YouTube, doon ko naman sinasabi yung aking mga komento at reaction sa mga pangyayari. Ganun lang ho, mga kababayan. No, pero sasabihin mo, elite ako na vlogger. Hindi. Ako nga ho, mga boss Chipamo, sir, ayan, ilang ano na lang, ilang libo na lang po, 600 na, 600,000 na yung ating subscribers. Pero, mga boss Chipamo, sir, lagi kong sinasabi sa Team MR, no, naku, napakaliit niyan. Walang-wala yan. Hindi ka kilala niyan. No? Yung sasabihin, meron, siyempre, tayo pag naririnig natin, si Mark Ramos, sikat na yan, ganito na yan, kasi 600,000 na ang subscriber niya, malapit na, ganito, ganyan. Hindi ho. No? Katiting lang po yun, mga kababayan. Biruin mo, ang Pilipinas po, ilang milyon, malapit ng mag 120 million po, mga boss Chipamo, sir. O, di ba? At ilan lang po diyan yung maalam o interesado sa politika. Paliit ng paliit po. Maglalakad ako sa Pilipinas, wala nga bumabati sa akin, wala pumapansin ho sa akin, mga bossing. No? Kaya ang pakiramdam ko, kahit na malapit na mag 600,000, pare-parehas lang ho tayo, mga kababayan. Ano, walang elite, walang ganito, walang ganyan. Yabang lang yun. Minsan ba, makikita nyo ako, doon sa mga kanto-kanto, o kakain ng mga lugaw-lugaw. Nako, masarap po yung lugaw sa kantuhan, mga kababayan. Kung ako papipiliin ninyo, sabi ni Banat Boy, imposibleng hindi ka kilala. Wait lang, tanong ko kay si J Hero kung talagang hindi ka kilala, boss boy. Hindi, kung ako ho, mga kababayan, papipiliin nyo, no, kunyari nasa Pilipinas, saan ka kakain? Sa lugawan na kantuhan, no, tapos yung may mga patak ng mga lugaw yung ilalim o yung mga pinaglulutuan nila, yung mga sa kalsada lang niluluto, o doon sa mga restaurant na malalaki na kumpleto yung recado, sangkap. Hindi. Mas doon ako pupunta, doon sa niluluto sa kalsada, mga bossing. Bakit? Gusto ko yung lasa ng tutong yung tutong ng lugaw. Yan yung nagpapasarap ho dyan, mga kababayan, para ho sa akin, ha? Yung pinakatutong, kasi yung mga naglulugaw sa kanto, di ba? Uy, kalahati na lang yung lugaw. Salina mo ng tubig. Tapos kudkudin mo yung ilalim. Di ba? Yung habang kinukudkud mo, yung ilalim, mga bossing Chipamo, sir, mas lumalasa yung lasang tutong sa lugaw. Pansinin nyo, ang sarap. Di ba, versus doon sa malalaking mga tapos ang laman pa ng lugaw, utak-utak ng baka, puso ng baka. Ay, sarap nun, mga boss Chipamo, sir. Okay na tayo sa ganun. Joji, shoutout sa iyo from Mike Cervera channel. Yan ang sikat, si boss Mike Cervera. At pasikatin pa ho natin lalo. I-subscribe at i-like nyo yung mga video niya. Sabi ni Ma'am Cecilia Sualog, yun nga din ang pakiramdam ko, lilipat na ng SMNI si Christian, kaya binabanatan niya si PBBM. Ako naman po, kaya nalagay ko yan dyan, mga kababayan, panigurado magkaroon ng interest. Diba? Panigurado magkaroon ng interest sa kanya yung mga DDS. Dahil nga, sabi ko sa inyo, kung ang naratibo na dahil si Bongbong Marcos ang pumirma dyan o lumagda dyan, kaya nasasabing kasabwat o tanga, yun po yung naratibo ng mga DDS po eh. Malamang kumontak sa kanya si Buloyski. Kung gano'n, no? Diba? Buloyski. Christian, gusto mo ba dito sa amin? No? Magaling ka naman journalist. Hindi naman po natin maitatago iyon, mga kababayan.
na talagang hihiwalay po yung eksperyensyado sa pagbablog. Siyempre yung pagbablog kagaya nito, no? Doon sa mga may eksperyensya sa journalist versus sa amin na sa akin na lang ho, no? Nakukulo-kulokoy lang ho. Pa-meet up sa Lugawan, sama ako, naku, sarap, no? Tapos babarilin tayo ng mga DDS. Bro, si Mark Ramos, tsaka yung mga followers. Hey, hanggang hindi pa naman naaamyendahan o hindi pa naman napapalitan yung pagdadala ng mga hindi lisensyadong baril ano pa din hanggang ngayon, available pa din, di ba? Oh, si Mark Ramos, ubos ang lugaw. Tuloy, nasaan na ba? O for example ako, binabanatan ko si Sara. Binabanatan ko yung Duterte, mga DDS. Pag ako binanatan pabalik, okay lang. Totoo. Kasi ako nagsimula. Kailangan niya, sabi, pagka bumanat ka, kailangan marunong kang sumalo ng banat din. Di ba? Ako ay bahala kayo dyan. Ano? Banatan nyo ako. Mga taong kumukontra sa ating Pangulo, BBM, bulag at bingi. Sa akin naman, okay lang kumontra. No, basta yung ikokontra mo, may kaakibat na pagpapaliwanag kung bakit mo nasabing tanga at kung bakit mo nasabi na kasabwat. Yon. Pero kung wala, paano mo masasabing nandoon sa dalawang pagpipilian na yon ang Pangulo? Yun lang naman ho sa akin. In the first place, kung ayaw ko mabanatan, wag na ako mag-vlog. O parang ikaw din. Magtalokbong ka sa bahay, magkumot ka, ganun, magtago ka lang, tapos maglagay ka ng Vicks, mag-Vicks, tsaka yung maglagay ka ng Vicks, tsaka yung kumukulot tubig, tapos magsuob ka na lang, hindi ka mababanatan, hindi ka makikita doon. Hindi kasi sabi ni June Gabuyo, pikon niyang si Christian Esguerra, hardcore dilawan, pareho sila ni CM. Sino si CM? Hindi ko lang talaga alam. Pero baka alam ko yung name, no? Yung abbreviation lang hindi ko alam. Kasi may kasama yung may kasama yung nababawasan yung subscribers niya . Kanina nga ho, mga kababayan, paggising ko, pinasa sa akin, sinend, no? Uy, ito yung topic nyo, di ba? Sinend, parang 707. No, from 750. 706 na nga lang pala. Di ba? 706 na lang pala, mga kababayan. Yung bumababa talaga. So siguro, Shelo Magno, okay. Yan, kilala ko. CM Punk. Lugo. Patuloy. Ayaw mo pala na ikaw makuyog na sinasabi mong kumpas ng kung sino man, na wala ka na namang ebidensya. Wag ka na rin mag-vlog. Kumbaga ho, mga bossing, yung pagbaba, ilan na yan? Kung galing sa 715, so malamang sa alamang 9,000 plus na yung nabawas din po, mga kababayan. Ilang lang po yan, 24 oras pa lang po yan, mga boss Chip Amo, sir. Kung patuloy na makikita nung mga loyalista, mga boss Chip Amo, sir, yung kanyang pagsabi, no, it's either tanga or kasabwat ang Pangulo, baka bumaba pa ho yan, mga kababayan. Okay, ulitin ko, hindi ko ho kayo hinihimok na mag-unsubscribe or whatever kay Christian Esguerra po. Kayo ang bahala dyan sa desisyon niya yan, no? Tuloy. Ganun lang naman kasimple yun. Sa episode na ito, dito sa mga talagang matitinong mag-isip, nakikita niyo yung difference, no? Dito, hindi tayo yung mura ng mura. Ay na naman yung mga word, no? Matitinong mag-isip, hindi tulad natin. Puta, this is fucking democracy, no? Christian Esguerra, no? Hindi pwede mo sabihin na kayo lang ang palaging tama. Hindi ganun yan. Hindi po ganun ang demokrasya. Visit. Sige. Pero basta lang, alam niyo na, tipong kulang na lang kumain ng apoy para may manood. Kaya nag-uusapan natin dito mga legitimate na mga issues. Okay. May mga ganun pala siyang nasabi. Kulang na lang kumain ng apoy. Sa YouTube po, mga kababayan, isa sa key, yan, sa mga gustong maging vlogger, gustong mag-vlog, mga kababayan. Ako, kailangan mag-retrat na kayo kasi tataas yung watch hour, no? Magiging 8,000 na daw yung watch hour na kinakailangan. Dito basta consistent ka,
sa YouTube, kahit pa paano, makukuha mo yung gusto mo eh. Sabi, dapat mag 100k na lang siya. Anong 100k? Bumaba. Uy, sabi ko nga hindi natin hinihimok yung ating mga manonood na i-unsubscribe siya, no? Nasa sa kanila yung kanilang desisyon. Never akong nag-follow sa kanya kasi ungas at anti-Marcos. Sabi ni Cos, we Panggayan. At unfortunately, kung meron dapat tamaan, tatamaan. Okay? And of course, meron namang karapatan yung mga supporters sa ibang mga politiko na ma-offend. That goes with the territory. Tama That's naman. par for the course. Pero sa akin, how can you claim that let's say you are an advocate for good governance kung nakalinya ka sa isang politiko? Kunwari dun sa administrasyon, na tipong walang masamang magawa dun sa paningin. Si Takero, andali, pakinggan nga natin. Magpo-komento na sana ako, biglang magsasalita si Takero, pakinggan natin. Mali! Ayan na naman tayo mali! Mga ka-streetwise, no? Sa matagal na po naka-follow po sa akin. Dito po sa channel po natin, hindi po tayo kulto. Di ba sinasabi ko na naman, di ba? Hindi, yan. Bago si Takero, kasi magko-komento na talaga ako. Ombudsman Boying Remulla, nasa gobyerno, nasa linya ni Bongbong Marcos. Sila John Vic, nababanatan natin. Yung mga medyo, hindi nga lang yung madiinan. Pero tinatawag natin yung attention. Oh, John Vic, bakit ganito? Papa-presscon ka, ganito. Tapos si Roque nandoon pa din. Etc. Kay Pangulong Bongbong Marcos, minsan po nariringgan nyo ako, nabubuisit na ako dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba naman yan? Ganito, ganyan. Meron pong mga ganun tayo. Na mga hindi tayo kagaya ng mga DDS na puro pinapalamon na ng mga Duterte sa kanya, sa kanila, puro kalokohan, ipagtatanggol pa din. Di po ba mga kababayan? Ngayon, kaya lang naman po tayo nagre-react doon dahil it's either, pag sinabi mong it's either eto ka o eto ka, yun lang yung pagpipilian mo. Yung binigay niya na pagpipilian po, it's either tanga ka or kasabwat ka. No? Ngayon, yung mga loyalista, sandali lang. Mukhang parehas negatibo at parehas hindi mo pwedeng i-apply kay Bongbong Marcos yan. Tanga, sasabihin mo tanga kasi pagkatapos niyang pirmahan, lagdaan, nagdemonyo, nagwalangya yung humingi ng budget. Tapos si Bongbong Marcos, sabihin mo tanga. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sa umpisa pa lang, mabubulaklak at magaganda yung ihahain yan, ilalatag yan para mapirmahan o para maging okay, no, o tanggapin yung insertion. Siyempre, papakita mo, ito po, para sa bayan po talaga ito. Si Pangulo naman, okay, maganda ang magiging epekto nito. Pagkakuha ng budget, hindi na ginastos doon sa tamang proyekto na iyon. Wala na. Siyempre, kasalanan ba ng Pangulo yun? Pagiging tanga ba yun kung ang mga sinabi at pinakita sa iyo magaganda at para sa bayan? Diba? Ikaw bilang Pangulo, sige, okay yan. No? Pirmahan natin, isama natin yan. Pangalawa, yung kasabwat, hindi din ho natin makita na doon mapupunta ang Pangulo. Kaya nagre-react ho lahat, mga kababayan. Diba? Hindi naman lahat. No? Nagre-react yung mga loyalista. Actually, pati po yung mga kakamping, nagre-react din po. Sabi ni Abing Sulit, iba kasi ang label. Kapag kasi presidente, ang binanatan niya, ibang usapan iyan. No? Hindi. Kung sakali, mga kababayan, yung banat niya naman ay merong kumbaga sapat na ebidensya, etc. At tayo, gano'n naman din ang nakikita. Tingin ko, hindi naman babanatan siya di ba? Hindi naman siya malalagay sa spotlight po ng ganyan, mga Boss J. Pamo, sir. Dahil tayo din po, minsan bumabanat din po tayo sa administrasyon. No, isang beses, no? Na tayo po ay nakikriticize din po tayo sa mga mali din po ng admin na to. Di ba napansin nyo naman yan, di ba? For example, di ba? Si Bonoan, matagal na natin binabanatan yan. Di ba? Si Herbosa, na ngayon tanggal na.
No, yung best friend po ni Presidente Bongbong Marcos na si yung ano, Ala ko best friend ni ni dating Pangulong Duterte na si Buloyski di ba? Mas okay pa rin panoorin yung mga katulad ni Cristan. Yan, si Cristan. Panahon po ng 2022 election. Talagang bardagol kung bardagol. Tumatanggap ng mga ng mga pagbardagol kasi siguro alam niya pambabardagol pa din. Kasi madami ho ngayon mga kakamping na-appreciate po yung performance ng ating Pangulo at hindi po madali mga kababayan yung ginagawa ng ating Pangulo Tato, di ba? Hindi ho madali iyon mga boss Chipamo sir. At kung kayo po, kung ikaw isang DDS at lagi mo sinasabi sa amin, bakit ganon? Etong gobyerno ni Bongbong Marcos, napakadaming korupsyon na lumalabas at naririnig natin. Kasi pinili ng administrasyon na ilathala, ipakita, iparinig sa lahat po mga kababayan yung totoong pangyayari sa bayan. Di ba? Ganito pala talaga ang nangyayari. May dinagdag pa siya. Hindi ako naniniwala na pagkagising ng presidente, tsaka na lang nalaman na ganito pa kalala ang korupsyon sa national budget. Mga boss Chipamo sir, sino po ba yung nakaraang administrasyon? Di ba si Duterte, dating Pangulo, mga boss Chipamo sir? Siyempre, alam naman natin, madaming mga tinatago yung mga yan. Yung mga lang sa mga confidential funds, etc. Yung mga 51 billion nila pulong, yung mga confidential funds sa mga Davao, etc. Alam natin, madaming gustong i-cover yung mga DDS. Ngayon po, bilang isang kakaupo pa lang na presidente, na Pangulo, mga boss Chipamo sir, aalamin hahalughugin nilang lahat iyan. Tsaka nila malalaman, naku, grabe pala yung ginawa ng mga yan. Kasi hindi naman sila pasok sa administrasyon dati. Ngayon, pagpasa sa kanila, dyan nila mga nakikita ngayon, mga kababayan. Di po ba? Di po kaya palusot yan sa supposedly criticism sa admin ng president supporter vlogger, sabi ni Ryan Hartzell. Sabi ni Abing Sulit, mabigat yung binitawan na salita si Esguerra. Gusto ko lang po itanong sa inyo, baka ako lang naman yung nag-iisip nito. Doon sa binigay niya na salita, na sitwasyon, it's either tanga ka or ikaw ay kasabwat, mga boss Chipamo sir. Meron pa bang ibang pakapupuntahan? Kumbaga parang pagkakaintindi ko po nandun ka lang sa dalawa na iyon. Nasa dalawa ka na, tanga ka or kasabwat ka. Wala nang ibang mapupuntahan ang presidente. Parehas negatibo para sa presidente. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako na ipapaliwanag ko Di ba? Ako na ipapaliwanag ko kung bakit ko nasasabi na hindi ako agree doon sa sinasabing tanga ang presidente. Dahil pagkaya naman pinapapirmahan, mabubulaklak na mga salita o mga nakasulat doon sa dokumento at sasabihin niya para sa Pilipino, mamamayang Pilipino, yung mga ganitong mga pangyayari. Sabi ni Michael C., halimbawa, binigyan mo yung anak mo ng pang-tuition fee. Hindi pala ibinayad, pero ang sabi ng anak mo, bayad na. Tapos biglang may tumawag sa iyo, hindi po bayad. So, dun mo palang malalaman. Correct po, mga kababayan. At yun po ba ay kasalanan nung nagbigay ng pondo o nung nagbigay ng pera? Kasalanan ba? Hindi ho. Anak ang may kasalanan ho doon, mga kababayan. Di ba? Masasabi mo ba na tanga yung tatay kasi binigyan ng pang-tuition fee? Hindi. Obligasyon niya bilang tatay, iyon, para sa ikabubuti ng buhay ng kanyang anak. Hindi binayad ng anak. Tama po, maganda yung explanation nyo po diyan, sir. Kaya hindi ko maikonsidera na tanga si Pangulong Bongbong Marcos. Bilang kasabwat, hindi ko din po maikonsidera na kasabwat ang ating Pangulo dahil sa nakikita natin, puspusan po ang gobyerno niya na ubusin yung mga korap sa ating bayan po. Hindi lang talaga matanggap ng mga DDS na nandoon sa side nila yung mga mga plunderer ho, mga kababayan. Di ba? Kaya nagre-react, nagagalit, nabubwisit yung mga loyalista sa kanila po. Yun lang po, mga bossing, Chipamo sir. Kaya kung sakali, baka marinig
yung naratibo nila na kasi si Presidente ang pumirma niya na palusutan, baka kuhanin po ng SMNI si Christian Esguerra. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ay, bukas ng umaga, alas 8:30 o alas 9 ng umaga ang ating live.